Sa loob ng 10 taon ng kasal, akala ko hawak ko na ang lahat. Isang asawang matalino at matagumpay, isang makapangyarihang biyanang pamilya na laging nagmamahal at nagpoprotekta. At isang pangarap na karera bilang marketing director ng Araw Textile Group, ang kumpanyang pinaghirapan ng yumaong ama ko habang buhay. Nabuhay ako sa perpektong larawang iyon hanggang sa isang Biyernes ng hapon, nang gumuho ang lahat sa isang simpleng text message. Nagpaplano ako ng mahalagang taunang estratehiya nang biglang mag-vibrate ang cellphone ko sa lamesa, parang isang masamang babala. Galing kay Bianca, ang matalik kong kaibigan mula college. Liana, nasaan ka? May emergency. Kumulot ang noo ko, sinenyasan ko ang assistant ko na ipagpatuloy ang presentation, at dahan-dahan akong lumabas. Tinawagan ko si Bianca. Nanginig ang boses niya sa kabilang linya, hindi pangkaraniwang takot. Bianca, anong nangyayari? Bakit ka nagmamadali? Liana, kailangan mong kumalma. Kailangan mong pakinggan ang sasabihin ko. Ang asawa mo, si Rafael, hindi siya pumunta ng Cebu para sa business trip. Parang may bumaluktot sa puso ko para akong sinasakal. Anong sinasabi mo? Tumawag siya sa akin kaninang umaga, sabi niya nakarating na siya. Hindi totoo yun, Liana, humina ang boses ni Bianca, pinadalhan ako ng pinsan ko na nagtatrabaho sa airline ng litrato. Si Rafael nasa Ninoy Aquino International Airport, nag-check-in para sa flight pa, Palawan. At hindi siya nag-iisa. Parang may umugong sa tenga ko, pero pinilit kong panatilihing matatag ang boses ko. Sino ang kasama niya? Ang buong pamilya niya. Si Tita Emilia, si Tito Ricardo, ang mag-asawang hipag mo, at isang batang babae na napakalaki na ng tiyan. Mukha silang malapit sa isa't isa. Si Tita Emilia, hinahaplos pa ang tiyan ng babae. Bawat salita ni Bianca ay parang kutsilyong tumutusok sa puso ko. Palawan. Isang buntis na babae. Ang buong pamilya ng asawa ko. Lahat ng hiwa-hiwalay na piraso ay biglang nagkabit-kabit at bumuo ng isang larawang sobrang walang awa. Pinatay ko ang tawag, mahigpit na nakakapit sa telepono hanggang sa pumuti ang mga kamay ko. Bumalik ako sa meeting room, ang mukha ko ay nananatiling kalmado at propesyonal. Natatapos na ang meeting natin ngayon. I-email niyo sa akin ang mga detalye ng ulat bago mag-negatibo siyam ang bukas ng umaga. Matapos ang meeting, binanggit ko ang bawat salita ng malinaw, hindi pinapakita ang anumang emosyon. Nang magsara ang pinto ng meeting room, mabilis akong bumaba sa basement. Dumaan ang kotse sa siksikang kalsada ng Manila, pero sa mundo ko sa sandaling iyon, tanging nakakatakot na katahimikan ang umiiral. Sa loob ng 10 taon, ano ba ang ginawa kong mali? Nag-alaga ako ng buong puso sa pamilya ng asawa ko, itinuring ko ang mga biyenan ko na parang sarili kong magulang. Simula nang mamatay ang tatay ko, sila ang nagsilbing emosyonal na suporta ko. Pinangasiwaan ko ang Araw Textile Group kasama si Rafael para ipagmalaki niya ang kanyang asawa. Hindi pa kami nagkakaanak, yun ang pinakamalaki kong kalungkutan. Pero lagi akong binubulungan ni Rafael na hindi mahalaga sa kanya ang bagay na yon. Kaya pala, ang lahat ay kasinungalingan. Hindi pala sa kanya mahalaga yon, kundi nakahanap na pala siya ng ibang magdadala ng kanyang anak. Ang airport ay maingay at abala. Nagsuot ako ng cap, sunglasses, at face mask, at nakihalubilo sa mga tao. At nakita ko sila sa business class check-in area. Ang pamilya ng asawa ko ay nagkakatuwaan. Si Rafael, ang asawa na yakap-yakap ko gabi-gabi, ay nakatayo doon, nakakapit ang braso sa balikat ng isang bata at magandang babae na may napakalaking tiyan. Si Tita Emilia, na madalas na hawak ang kamay ko at nagpapaalala sa akin na mag-ingat sa kalusugan, ay maingat na inabot sa babae ang isang basong mainit na gatas. Si Tito Ricardo, na itinuturing kong pangalawang tatay, ay nakangiting nakikipag-usap sa pamilya ng hipag ko. Mukha silang isang masaya, kumpletong pamilya. At ako, sa larawang iyon, ay isang outsider. Nakatayo ako sa malayo, tahimik na pinapanood sila. Nakita ko ang paraan ng pagtingin ni Rafael sa babae, ang tingin na minsan ko nang natanggap pero matagal na ring nawala. Ito ay tingin ng pagmamahal, pag-aalaga, at pag-asa. Dahan-dahan siyang yumuko para may ibulong sa tainga ng babae na nagpatawa sa kanya, sumandal sa balikat niya na may pagkamaarte. Ang eksenang iyon, hindi ito nagpaiyak sa akin o nagpagalit. Ginawa lang nitong nanlamig ang puso ko na parang yelo. Ang pagtataksil mula sa isang tao ay sapat ng masakit.
Pero ang dumating ito mula sa lahat ng taong pinakamamahal at pinagkakatiwalaan ko. Magkasama silang bumuo ng isang perpektong dula, at ako lang ang tanging manonood na walang kaalam-alam. Masaya nilang hinihintay ang isang bagong buhay, ang apo na matagal nang inaasam ng biyenan kong babae, sa kabila ng sakit at panlilinlang na ginawa nila sa akin. Hindi sila nagbabakasyon, sila ay papuntang Palawan para manganak. Isang planong pinaghandaan ng maigi at tiyak na matagal nang nangyayari. Hindi ako lumapit. Hindi ako gumawa ng eksena. Tahimik lang akong naglabas ng cellphone ko, kumuha ng ilang litrato mula sa malayo, sapat para makita ang lahat, sapat para makita ang kanilang kaligayahan. Ito ang magiging unang ebidensya. Nang makadaan na sila sa security gate, saka lang ako tumalikod at umalis. Hindi man tumulo ang luha, pero sa loob ko, may isang bagay na tuluyan nang namatay. Ang pagmamahal, ang tiwala, ang respeto sa loob ng 10 taon, lahat ay naging abo sa airport na ito. Paglabas ko ng pinto, lumanghap ako ng malamig na hangin, alam kong ang Liana kahapon ay wala na. Simula ngayon, iba na si Liana. Isang Liana na babawiin ang lahat ng sa kanya at sa tatay niya, anuman ang mangyari. Minaneho ko ang kotse pabalik sa mansyon sa tabi ng lawa, kung saan dating ang aming tahanan. Ang malaking bahay ngayon ay tila walang laman at napakalamig. Ang paborito kong amoy ng liryo ay nasa hangin pa rin, pero hindi na ito nagbibigay ng kapayapaan kundi nakakairita, parang isang pang-uyam. Lahat ng bagay sa bahay, mula sa malaking wedding photo na nakasabit sa sala, hanggang sa peres ng tsinelas ni Rafael na maayos pa ring nakalagay sa harap ng pinto. Lahat ay naging ebidensya ng isang walang awang panlilinlang. Hindi ko pinayagan ang sarili kong maging mahina. Dumiretso ako sa opisina sa 2nd palapag, kung saan nakatago ang mga pinakamahalagang bagay. Binuksan ko ang safe, isang matibay na safe na inilagay ng tatay ko noon. Sa loob, bukod sa ilang mahahalagang alahas, ay ang lahat ng titulo ng bahay at lupa, mga kontrata, at pinakamahalaga, ang huling habilin ng tatay ko kasama ang shares ko sa Araw Textile Group. Ang tatay ko, noong nabubuhay pa siya, ay laging tinuturuan akong maging isang independent at matapang na babae, na dapat kong alam kung paano protektahan ang sarili ko sa anumang sitwasyon. Siguro may nararamdaman na siya, kaya inayos niya ang lahat ng maigi. Iniwan niya sa akin ang karamihan sa shares ng kumpanya, habang si Rafael ay may kaunti lang, sapat lang para magkaroon ng posisyon sa board. Sinabi ni tatay na ito ang bigay niya sa akin, isang bagay na magpoprotekta sa akin habang buhay. Ngayon, naiintindihan ko na ang malalim na kahulugan ng kanyang mga salita. Kinuha ko ang lahat ng mahahalagang dokumento, inayos ang mga ito ng maigi sa isang leather briefcase. Pagkatapos ay umupo ako sa desk, binuksan ang laptop at ginawa ang unang tawag. Ang tinawagan ko ay si Attorney Mateo, ang pinagkakatiwalaang abogado ng tatay ko at ang taong lubos kong pinagkakatiwalaan. Agad niyang sinagot ang tawag. Ang boses ni Uncle Mateo ay mainit at kalmado tulad ng dati. Liana, nandito ako, bakit ka tumawag sa akin sa ganitong oras? Huminga ako ng malalim, pinilit kong panatilihing kalmado ang boses ko. Uncle Mateo, kailangan ko po ng tulong ninyo. Napakahalaga at emergency po. Mukhang napansin niya ang kakaiba sa boses ko, kaya naging seryoso siya. Sige, sabihin mo, nakikinig ako ng maigi. Kailangan ko po kayong maghanda ng mga dokumento para sa divorce. At sa tingin ko, si Rafael, ang asawa ko, ay may financial fraud at nag-embezzle ng pera mula sa Araw Textile Group. Kailangan ko po ang tulong ninyo para imbestigahan at mangalap ng ebidensya. Nagkaroon ng maikling katahimikan sa kabilang linya, tiyak na nagulat si Uncle Mateo. Nasaksihan niya ako at si Rafael mula pa sa simula, at siya pa nga ang legal representative para sa kasal namin. Liana, anong nangyari? May misunderstanding ba kayong dalawa? Walang misunderstanding, Uncle, sagot ko, lumamig ang boses ko. May iba na po siyang babae at magkakaanak na sila. Ang buong pamilya niya ay nagsabuatan para linlangin ako, dinala nila ang babae sa Palawan para manganak. Nakita ko po sila sa airport kaninang hapon. Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Uncle Mateo. Naiintindihan ko. Hindi ako makapaniwala. Sige, kumalma ka lang. Hayaan mo akong asikasuhin ang lahat. Sa ngayon, huwag mo munang ipaalam sa kanila na nalaman mo na ang lahat. Kumilos ka lang ng normal, makikipag-ugnayan ako sa isang profesional para tulungan kang mangalap ng ebidensya sa Palawan. Tungkol naman sa financial issue, may specific ka bang hinala?
Hinala ko po ay ginamit niya ang posisyon niya bilang Vice Director para mag-transfer ng pera sa labas gamit ang ghost contracts at charity funds, lalo na ang liwanag ng Kinabukasan Foundation na pinangalan sa tatay ko. Kailangan ko po ang bank statements ng lahat ng transaksyon ng foundation sa loob ng 3 taon. Sige, gagawin ko agad. Isa kang malaking shareholder at anak ka ng founder. May karapatan kang humingi ng mga impormasyong iyon. Mag-ingat ka, Liana. Huwag kang susuko. Kasama mo ako at ang mga tapat na kasamahan ng tatay mo. Natapos ang tawag at nakaramdam ako ng kaunting lakas. Hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Pagkatapos noon, sinimulan ko ang sarili kong trabaho. Gamit ang high-level administrative access sa company server, lihim kong kinopya ang lahat ng email data, history ng mga business chats, at mga files na may kinalaman kay Rafael sa loob ng 3 taon. Sinuri ko rin ang security camera system sa opisina at sa bahay. Ang mga video na nagpapakita kay Rafael na lihim na nakikipag-usap sa telepono, ang mga oras na lumabas siya na may kahina-hinalang dahilan, lahat ay maingat kong sin-save. Dumilim ang gabi at ang mansyon ay nalubog sa katahimikan. Nakaupo ako mag-isa sa malaking sala, ang liwanag mula sa laptop screen ay tumatama sa walang emosyon kong mukha. Ang sakit ay nandoon pa rin, kumukulo sa loob ko, pero hindi na ito nagpapahina sa akin. Naging apoy ito, isang apoy ng galit at determinasyon. Ang dulang ito, sila ang nagsimula, pero ako ang susulat ng pagtatapos. At sumusumpa ako, ang pagtatapos na iyon ay magiging isang bangungot na hinding-hindi nila makakalimutan. Ang dula ko, ngayon pa lang nagsisimula. Kinabukasan ng Lunes, pumunta ako sa opisina ni Attorney Mateo. Hindi niya maitago ang pagod at pag-aalala sa mukha niya nang makita niya ako. Naghanda siya ng isang tasang chamomile tea para sa akin, at dahan-dahan niyang sinabi, "Liana, talagang napakahirap nito para sa iyo, pero kailangan mong maging matapang. Sinuri ko na ang mga financial report ng charity fund na sinabi mo. May mga napakalaking gastos sa ilalim ng kategorya ng Youth Talent Support at Scholarships for Overseas Studies sa loob ng huling 3 taon. At ang pangalan ng tumatanggap ay Isabela Bautista. Kilala mo ba ang taong ito? Isabela Bautista. Ang pangalan na yon ay nagpasakit sa puso ko. Naalala ko ang batang babae na may maganda at mapangahas na mukha sa airport. Malamang po siya yon, Uncle. Tumango si Attorney Mateo, naging seryoso ang mukha. Akala ko rin. Nakipag-ugnayan ako sa taong sinabi ko sa iyo noon. Ang pangalan niya ay Paolo, isang napakahusay at discreet na private detective na nag-aayos ng mga kaso ng mga Pinoy abroad. Pumayag siyang tulungan tayo at nagsimula na siyang magtrabaho. Makakakuha tayo ng impormasyon sa lalong madaling panahon. Hindi ako naghintay ng matagal. Pagkalipas ng 2 araw, may dumating na encrypted email mula kay Paolo sa pamamagitan ni Attorney Mateo. Sa loob nito ay isang zip file na puno ng mga litrato at isang maikling ulat. Binuksan ko ang bawat litrato, nanginig ang kamay kong may hawak ng mouse. Ang unang litrato ay isang kuha ng isang marangyang mansyon sa isang tahimik na residential area sa Palawan na may nakaparadang puting sports car sa harap ng pinto. Ang kotse na sinasabi ni Rafael na dream car niya. Ang pangalawa, si Rafael at si Isabela ay nagtutulak ng cart sa isang supermarket. Mukha silang bagong kasal na mag-asawa na namimili para sa kanilang bahay. Nakasandal ang ulo ni Isabela sa balikat ni Rafael, at ang kamay niya ay nakalagay sa tiyan nito, isang maamo na galaw. Ang mga sumunod na litrato ay mas masakit. Ang buong pamilya ng asawa ko ay masayang naghahapunan sa likod ng mansyon. Si Tita Emilia ay nagsusubo ng pagkain kay Isabela, habang si Tito Ricardo ay nakangiting nakikipag-usap sa pamilya ng hipag ko. Talagang pamilya sila at ako ay isang estranghero. May video rin na nagpapakita kay Rafael na inaakay si Isabela na maglakad sa park. Magkahawak ang kamay nila, minsan ay tumitigil sila para maghalikan. Nang makita ko ang kanilang kaligayahan, nasusuka ako. Pero ang pinakakinagulat ko ay ang huling bahagi ng report ni Paolo. Nalaman niya ang rental contract ng bahay, ang contract of sale ng kotse, at ang medical records ng prenatal check-up sa isang high-end international maternity hospital. Lahat ay nakapangalan kay Rafael at Isabela. At ang huling impormasyon, nahanap ni Paolo ang unang transaksyon ni Rafael kay Isabela na nagsimula 3 taon na ang nakakaraan. 3 taon. Hindi ito isang simpleng pagkakamali, hindi ito isang bagong relasyon.
Ito ay isang planadong panlilinlang, isang sistema na tumagal sa loob ng 1/3 ng aming kasal. Sa loob ng 3 taon, habang nagpapakahirap ako sa Araw Textile Group, habang nag-aalala ako gabi-gabi na magkaroon ng anak, ang asawa ko ay nagtatayo ng ibang pamilya sa labas. Sa loob ng 3 taon, habang inaalagaan ko ng buong puso ang mga biyenan ko, iniisip na sila ang pinakamatibay kong suporta, sila naman ay abala sa pagtulong sa kanilang anak na itago ang kanyang kasalanan. Masayang tinatanggap ang isang apo na hindi ko ipinanganak. Ang kanilang pagmamalasakit at pag-aalaga ay isang mahinang pagganap lang pala. Isinara ko ang laptop ko at sumandal sa upuan. Ang marangyang opisina ay biglang naging nakakabaliw. Hindi ako umiyak. Ang luha sa oras na ito ay isang karangyaan at walang silbi. Ang sakit ay nagbago sa isang ibang emosyon, mas malamig at mas matalim. Iyon ay ang determinasyon. Ang ebidensya ay nandito na, hindi na maikakaila. Hindi lang sila armas para tapusin ang kasal na ito, kundi isang paalala rin sa akin araw-araw tungkol sa kalupitan ng mga taong iyon. Kinuha nila ang 10 taon ng kabataan ko, ang tiwala at pagmamahal ko. Ngayon, babawiin ko ang lahat ng sa akin, at pati na rin ang mga utang nila sa tatay ko. Pagkalipas ng ilang araw, habang sinusubukan kong ilibing ang sarili ko sa trabaho para makalimutan ang lahat, nag-video call sa akin si Tita Emilia sa cellphone ko. Nang makita ko ang nakangiting mukha niya sa screen, nakaramdam ako ng pagduduwal. Pero mabilis akong kumalma, huminga ng malalim, at sinagot ang tawag, nagbigay ng isang matamis na ngiti. "Hello po, ma, kayo po at ang pamilya po dyan, okay po ba kayo?" "Okay lang ako, anak," sabi niya, malambing ang boses tulad ng dati. "Napakasarap ng hangin dito. Tumawag ako para kumustahin ang anak ko, hindi ka ba masyadong busy sa trabaho? Mukha ka kasing medyo pumayat." Hinaplos ko ang pisngi ko, nagpapanggap ng perpekto. "Opo, ma, malapit na po kasi ang katapusan ng taon kaya marami pong trabaho, pero kumakain pa rin po ako ng sapat, huwag po kayong mag-alala." Buntong hininga siya, tumingin sa akin ng may pagmamahal. "Anak, mahalaga ang trabaho, pero mas mahalaga ang pamilya. Kayo ni Rafael ay 10 taon ng kasal, kailangan na nating pag-usapan ang pagkakaroon ng mga anak. Gustong-gusto na namin magkaapo. Ganyan na lang, ayusin mo ang trabaho mo at pumunta ka rito para makapag-relax ka, at iba ang hangin dito, maganda ang medical services dito, baka magkaroon pa kayo ng magandang balita." Nang marinig ko ang mga salitang ito mula sa kanya, gusto ko lang tumawa ng mapait. Sino ang niloloko niya? Alam na alam niya ang dahilan kung bakit hindi ko na kailangang subukan pa. Dahil ang apo na inaasam-asam niya ay lumalaki na sa tiyan ng ibang babae, sa bahay mismo na tinitirhan niya ngayon. Ang pagmamadali niya sa akin ay para lang magbigay daan sa makatarungang pagdating ng kanyang magiging apo. Ang perpektong dula. Sinubukan kong magbigay ng malungkot na ngiti. "Opo, inaasahan ko rin po, ma, siguro hindi pa po talaga para sa amin. Pagkatapos po ng busy season na ito, magpapa-check up na po ako ng maigi." Sa sandaling yon, lumitaw si Tito Ricardo sa screen. Kumaway siya sa akin, ang karaniwang mabait na ngiti niya. "Liana?" "Hello, anak. Si Rafael ay may mahirap na business trip, mag-ingat ka sa bahay. Huwag mong pagurin ang sarili mo." "Hello po, Tito." "Opo. Kayo rin po, mag-ingat po kayo." Isa pang walang katuturang kasinungalingan. Business trip. Ang buong pamilya nila, mula sa matatanda hanggang sa bata, ay mga magagaling na artista. Nagsabuatan sila para itago ang isang kasalanan, at tinapakan ang pagmamahal at tiwala ko. Akala nila tanga ako, madaling malinlang ng matatamis na salita, at huwad na pagmamalasakit. Natapos ang tawag, at ang ngiti sa labi ko ay agad na nawala. Tumayo ako, pumunta sa bintana, at tumingin sa siksikang kalsada sa ilalim. Ang kanilang huwad na pag-ugali ay nagdulot ng pagkasuklam sa akin. Sa loob ng 10 taon, nabuhay ako sa gitna ng isang kawan ng lobo na nagbabalat kayo. Inalagaan nila ako, minahal nila ako, pero sa likod ng aking likuran, naghahanda na sila para kainin ako. Nakita ko na ang dula, oras na para tapusin ito. Pero bago ko tapusin, sisiguraduhin kong ang lahat ng artista sa dulang ito ay magbabayad ng isang napakamahal na presyo para sa kanilang pagganap. Ang pagkasuklam ko sa pamilya ng asawa ko ay hindi pa humuhupa ng may iba pang kutsilyo na tumusok sa puso ko. Isang kutsilyo na mas matalim, mas walang awa, dahil ito ay ginawa mismo mula sa pamana ng tatay ko.
Sa umagang iyon, tinawag ako ni Attorney Mateo sa opisina niya, ang mukha niya ay napakaseryoso. Naglagay siya sa lamesa ng isang makapal na folder ng mga dokumento. Liana, umupo ka. Ang makikita mo rito, kailangan mong maging handa. Binuksan niya ang folder, tinuro ang mga detalyadong bank statement ng Liwanag ng Kinabukasan Foundation. Tulad ng alam natin, nag-transfer si Rafael ng pera sa babaeng Isabela sa ilalim ng scholarship, pero ang laki nito ay mas malaki pa sa akala natin. Hindi lang ilang milyong EA kundi 10 milyong EA na hinati-hati at tinransfer sa loob ng 3 taon. 10 milyong EA. Naramdaman ko na parang sinasakal ang dibdib ko. Ang charity fund na ito ay ang puso at kaluluwa ng tatay ko, ginawa para tulungan ang mahihirap na bata na may pangarap, para magdala ng liwanag sa mga mahihirap na lugar. Pero si Rafael, ang manugang na labis na pinagkatiwalaan ng tatay ko, ay walang awang ginawang iyan machine para suportahan ang kanyang kabit. Ginamit niya ang pinaghirapan ng tatay ko, ang pera ng mga donors, ang pera na dapat ay ginagamit para bumili ng mga libro, magtayo ng mga paaralan, para bumili ng magandang bahay at mamahaling kotse para sa babae. Walang hiya. Inisyan ko ang ngipin ko, sa unang pagkakataon ay hindi ko napigilan ang galit ko. Hindi na siya tao. Inilagay ni Attorney Mateo ang kamay niya sa balikat ko, inalo ako. Kumalma ka, anak, ang galit ay hindi solusyon. Kailangan nating gamitin ang ating utak. At ito ang pinakamahalaga. Itinulak niya sa akin ang isa pang folder ng mga dokumento. Kaninang umaga, ipinadala ito ng assistant ni Rafael sa opisina mo, humihingi ng pirma mo para matapos ang taunang audit. Tingnan mo. Kinuha ko ito. Ang cover ay may nakasulat na Confirmation of Audit Transactions. Ang laman ay mga normal na probisyon tungkol sa kumpirmasyon ng mga investments at transactions ng kumpanya para sa nakaraang fiscal year. Mukha itong normal, isang routine paperwork na ginagawa ko taon-taon. May problema ba, Uncle? Tanong ko. Binuksan ni Attorney Mateo ang huling pahina at tinuro ang isang napakaliit na linya sa appendix. Dito, Appendix of Contract Number 0 Pito Vienas. Pamilyar ba ito sa'yo? Nagkukunot ang noo ko. Parang huminto ang tibok ng puso ko. Iyan ang contract number ng authorization and share transfer agreement na ginawa ng tatay ko para sa akin. Ang maliit na linya ay nagsasaad, ang lumagda sa ibaba ay sumasang-ayon na ilipat ng walang kondisyon ang 20% ng shares na pag-aari sa Araw Textile Group kay Emer Rafael Tan para sa restructuring and expansion ng kumpanya. Kaya pala ito ang tunay niyang layunin. Hindi lang niya gusto ang pera, gusto rin niya ang Araw Textile Group, gusto niyang angkinin ang buong pamana ng tatay ko. Naglagay siya ng isang napakahusay na patibong, ginamit ang tiwala at routine ko para linlangin akong pirmahan ang isang dokumento na magpapawalang bisa sa lahat ng mayroon ako. Kung hindi ako nag-ingat, kung pinirmahan ko lang ito nang walang tingin tulad ng dati, tapos na ang lahat. Pinagpawisan ako ng malamig. Napakalaking panlilinlang. Sabi ni Attorney Mateo, punong-puno ng pagkasuklam. Akala niya, tanga ka na madaling malinlang. Plinano na niya ang lahat. Pagkatapos niyang makuha ang 20% shares na ito, kasama ang shares na meron na siya at ang suporta ng ilang shareholders na binili niya, magkakaroon siya ng sapat na kapangyarihan para alisin ka sa board. Tinitigan ko ang papel, umabot sa rurok ang galit ko, pero biglang may ideya na pumasok sa isip ko. Gusto niya akong bitagin. Sige, gagawin kong libingan niya ang patibong na ito. Tumingin ako sa mata ni Attorney Mateo, ang boses ko ay kakaibang kalmado. Uncle Mateo, gagawin po natin itong turn the table move. Pipirmahan ko po ang kontratang ito. Nagulat si Uncle Mateo. Anong sinasabi mo, Liana? Baliw ka ba? Kung pipirmahan mo ito, mawawala ang lahat sa'yo. Hindi po, Uncle. Ngumiti ako, isang malamig na ngiti. Pipirmahan ko, pero hindi ngayon. Papatagalin ko ang panahon, sasabihin kong kailangan ko pang pag-aralan. Samantala, maghahanda tayo ng isa pang kontrata na may parehong format, pero ang laman ay ganap na kabaligtaran. Kung gusto niyang maglaro ng laro ng mga salita, makikipaglaro ako sa kanya. Kung gusto niya akong linlangin, lilinlangin ko rin siya. Sa oras na yon, ang pipirma sa kanyang hatol na kamatayan ay hindi ako, kundi siya mismo. Nang makita niya ang determinasyon sa mata ko, ang gulat ni Attorney Mateo ay napalitan ng pag-unawa at tumango siya ng may pananalig. Sige, naintindihan ko. Gawin mo ang gusto mo.
Oras na para mahulog sa patibong ang matandang lobo na yon. Sa mga sumunod na araw, nagtrabaho ako ng husto. Sa umaga, isa akong matalino at mapagpasyang marketing director, pinamamahalaan ang lahat ng year-end campaigns nang walang problema. Sa gabi, kasama ko si Attorney Mateo at ang kanyang team sa pag-analyze ng bawat linya ng financial reports, hinahanap ang bakas ng madilim na pera na tinakas ni Rafael. Ang pressure sa trabaho, kasama ang sakit ng pagtataksil at ang tensyon ng pagpaplano ng paghihiganti ay mabigat na dinala ko. Mabilis akong pumayat. Ang pananakit ng tiyan ay nagsimulang maging mas madalas. Sa una ay mahinang sakit lang, pero dahan-dahan itong naging matindi. Sinabi ko sa sarili ko na siguro ay dahil lang ito sa stress at hindi maayos na pagkain kaya uminom ako ng ilang gamot at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Hanggang sa isang umaga ng Miyerkules, habang nagpre-present ako ng New Year plan sa buong board, sinasabi ko ang International Market Development Strategy, isang proyekto na pinaglaanan ko ng maraming oras. Nang biglang may matinding sakit na tumusok sa tiyan ko. Nagsimulang dumilim ang paningin ko. Sinubukan kong kumapit sa gilid ng lamesa para manatiling nakatayo pero wala ng lakas ang mga binti ko. Narinig ko lang ang sigaw ng assistant ko at ang tunog ng mga bumabagsak na upuan at lamesa bago ako nawalan ng malay. Nang magising ako, ang amoy ng disinfectant ng ospital ay pumasok sa ilong ko. Nakahiga ako sa isang puting kama, may dextrose sa braso ko. Si Bianca, ang matalik kong kaibigan, ay nakaupo sa tabi ko, namumula ang mga mata. Nang makita niya akong nagmulat ng mata, mabilis niyang hinawakan ang kamay ko. Liana, gising ka na. Pinakaba mo ako ng sobra. Okay lang ako. Mahina kong sabi, tuyo ang lalamunan. Medyo pagod lang ako. Sa sandaling iyon, isang matandang doktor na may mabuting mukha ang pumasok sa kwarto. Tumingin siya sa akin nang may pag-aalala at tumingin kay Bianca. Maaari ba akong makausap ang pasyente ng private? Tumango si Bianca at dahan-dahang lumabas. Nang mag-isa na lang kami sa kwarto, dahan-dahan umupo ang doktor, tumingin sa akin at sinabi, Liana, ako si Ramos, ang head ng gastroenterology department. Ginawa namin ang mga tests at endoscopy. Ang resulta ay nagpapakita ng isang tumor sa tiyan mo. Huminto ang tibok ng puso ko. Tumor? Delikado po ba ang tumor na ito, Dos? Pinilit kong itanong, nanginginig ang boses ko. Buntong hininga si Ramos. Kumuha kami ng biopsy sample para sa test, pero batay sa endoscopy at sa aking karanasan, mataas ang posibilidad na ito ay stomach cancer, stage 1. Napakapareho nito sa kaso ng tatay mo noon, si Federico ay pasyente ko rin noon. Stomach cancer. Ang sakit na kumuha sa buhay ng tatay ko 5 taon na ang nakakaraan. Ang kasaysayan ay tila paulit-ulit ng walang awa. Ang shock ay napakalaki, napakabilis. Bakit ngayon? Nang kailangan ko ng pinakamabuting kalusugan at linaw ng isip para lumaban, binigyan ako ng tadhana ng ganitong hatol. Ang luha na pinigilan ko sa loob ng ilang araw ay hindi na mapigilan, umagos ito. Ako ay matapang, ako ay malakas, pero bago ang kahinaan ng buhay, isa lang akong mahinang babae. Ang matandang doktor ay tahimik lang, hinayaan akong umiyak. Nang kumalma na ako, dahan-dahan siyang nagsalita, Liana, alam kong malaking shock ito, pero ang medical science ngayon ay mas advanced kaysa 5 taon na ang nakakaraan. Dahil maaga itong natuklasan, napakataas ng tsansa na gumaling. Magpapatuloy tayo sa pag-opera para tanggalin ang tumor sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay sasamahan natin ito ng chemotherapy para tuluyang patayin ang mga natitirang cancer cells. Kailangan mong magkaroon ng pananampalataya, kailangan mong maging positibo. Pinunasan ko ang mga luha ko, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang langit ay asul pa rin, ang araw ay dilaw pa rin, ang buhay ay patuloy pa rin. Hindi ako maaaring mamatay. Hindi pa ngayon. Marami pa akong dapat gawin. Hindi ako maaaring mamatay habang ang mga taong nagpahirap sa akin at sa tatay ko ay malaya pa. Ang shock na ito ay hindi ako mapapabagsak, sa halip, nagtulak pa ito sa akin na maging mas matapang. Nagbigay ito sa akin ng dahilan, isang deadline para tapusin ang lahat. Tumingin ako kay Ramos, ang mga mata ko ay naging determinado. Dosi, salamat po, magpapa-opera po ako pero maaari niyo po ba akong bigyan ng 2 linggo? May ilang bagay po akong napakahalagang kailangan tapusin, 2 linggo lang po. Medyo nag-alinlangan si Ramos,
Pero nang makita niya ang hindi mapag-alinlangan na determinasyon sa mga mata ko, tumango rin siya sa huli. Sige, 2 linggo, pero pagkatapos nito, kailangan mo agad mag-admit, huwag ka nang mag-delay kahit isang araw. Ang buhay mo ang pinakamahalaga, tandaan mo yan. Opo, pangako po. Nang umalis ang doktor, ipinikit ko ang mga mata ko. Isang bagong plano, mas matapang at mas mabilis, ang nagsimulang mabuo sa isip ko. 2 linggo, mayroon lang akong 2 linggo para tapusin ang lahat. Ang aking plano ng paghihiganti ay hindi na lang isang laban para bawiin ang ari-arian, kundi isang karera laban sa oras, isang chess game ng buhay at kamatayan na hindi ako pwedeng matalo. Nakahiga ako sa kama, pinilit kong maging kalmado, habang nagbabalat si Bianca ng mansanas para sa akin, hindi tumitigil sa pag-aalala tungkol sa kalusugan ko. Tahimik lang akong nakikinig, sa isip ko ay inaayos ko ang bawat hakbang sa chess game na ito sa loob ng 2 linggo. Sa sandaling iyon, umilaw ang tablet sa tabi ng kama. Lumitaw ang video call mula kay Rafael. Kumirot ang puso ko. Sinabihan ko si Bianca na tumahimik at huminga ng malalim, inayos ang buhok ko, at pinilit na magbigay ng isang mahina pero natural na ngiti bago ko pinindot ang accept. Ang mukha ni Rafael ay lumitaw, mukhang nag-aalala talaga. Pero ngayon, alam ko na ang likod ng mukhang iyon ay puro panlilin lang. Mahal. Kamusta ka? Nabalitaan kong hinimatay ka sa opisina, sobra akong nag-alala. Anong sabi ng doktor? Seryoso ba, mahal? Sunod-sunod siyang nagtanong, puno ng pag-aalala ang boses. Dahan-dahan akong umubo ng ilang beses, hinawakan ang dibdib ko, nagpapanggap na isang mahinang pasyente. Okay lang ako, mahal, masyado lang akong nagtrabaho kaya bumaba ang blood pressure ko. Sabi ng doktor kailangan ko lang magpahinga ng ilang araw para gumaling. Huwag kang mag-alala. Hindi ko talaga pwedeng ipaalam sa kanya ang tungkol sa tumor. Ang awa niya ay isang bagay na hindi ko kailangan at mas mahalaga, masisira nito ang plano ko. Kailangan niyang isipin na isa pa rin akong malusob na tanga na madaling mamanipulate. Nagbuntong hininga si Rafael nang may peking ginhawa. Mabuti naman. Pinakaba mo ako. Kailangan mong mag-ingat sa kalusugan mo. Hindi mahalaga ang trabaho, mas mahalaga ang kalusugan mo. Nasa malayo ako kaya hindi kita maalagaan, nakokonsensya ako. Nang marinig ko ang matatamis na salitang iyon, nasuka ako. Konsensya. Kung talagang may konsensya siya, hindi siya nasa kabilang dulo ng mundo, nag-aalaga sa ibang babae at sa kanilang anak. Pagkatapos ng ilang walang kabuluhang pagtatanong, sa huli ay dumating na rin siya sa punto. Mahal, alam kong pagod ka ngayon, pero may urgent tayong dapat gawin. Nakita mo ba ang folder na ipinadala sa iyo ng assistant ko? Nagmamadali na ang mga partners dito. Kung hindi natin ito tatapusin agad, mawawalan tayo ng malaking investment opportunity. Mahalaga ito para sa kinabukasan ng kumpanya at sa ating dalawa. Nagsisimula na siyang ipakita ang totoong kulay niya. Sinadya kong magkunot ng noo, nagpapanggap na pagod. Folder. Nakita ko, pero mula kahapon, sobrang pagod ko, hindi ko na mabasa. Siguro maghintay na lang ako hanggang sa lumabas ako sa ospital, mahal. Hindi ko na makita ang mga letra. Nakita ko ang isang bahid ng kawalan ng pasensya sa mukha ni Rafael, pero mabilis niya itong itinago. Ginamit niya ulit ang malambing na boses, alam kong pagod ka, pero pwede mo bang subukang tingnan para sa akin? Kailangan mo lang pirmahan ang huling pahina, tiningnan ko na ang lahat ng probisyon, walang problema. Para sa kinabukasan natin, subukan mong kaunti, mahal. Para sa kinabukasan natin. Ang mga salitang ito noon ay magpapasaya sa akin. Ngayon, nakakadiri lang. Ang kinabukasan na sinasabi niya ay tiyak na walang lugar para sa akin. Titingnan ko. Sabi ko, medyo nagtatampo. Sa ganitong kalusugan ko, pinapagawa mo pa ako ng trabaho sa kumpanya, hindi mo ako mahal. Mahal na mahal kita. Mabilis siyang naglambing. Gusto mo bang tawagan ko si nanay, sabihin kong pumunta siya para alagaan ka ng ilang araw? Naglakas loob pa siyang banggitin ang nanay niya. Isang napakagandang coordinated play. Umiling ako, hindi na po kailangan, si Bianca na po ang kasama ko. Malayo po si nanay, hayaan niyo na lang po siyang magpahinga. Natapos ang tawag pagkatapos ng ilang walang kabuluhang bilin. Pagkapawi ng screen, nawala rin ang ngiti sa labi ko. Napagod ako, hindi dahil sa sakit kundi dahil sa pagganap sa isang mahirap na papel. Nasa kawalan ng pasensya si Rafael, magandang senyales iyon.
Ang isda ay nagsisimula ng mangagat sa pain. Hayaan ko siyang maghintay, mag-alala pa ng kaunti. Kung mas balisa siya, mas madali siyang magkakamali. Pagkatapos kong lumabas sa ospital para magpagaling sa bahay, halos lumipat na si Bianca para manirahan sa akin. Nag-aalala siya sa kalusugan ko at mas nag-aalala sa mental na estado ko. Nang makita niya akong maputla, pagod, pero ang mga mata ko ay puno ng pagpaplano, nasaktan siya. Liana, isang gabi ay umupo si Bianca sa tabi ko, seryoso ang boses. Alam kong may plano ka at sinusuportahan kita, pero hindi mo pwedeng gawin lahat mag-isa. Kailangan mo ng tulong. Nandyan naman si Attorney Mateo, sagot ko. Si Attorney Mateo ay makakatulong lang sa iyo sa legal na aspeto. Paano ang ibang bagay? Naisip mo ba na kapag lumabas ang lahat, gagamitin ng pamilya nila ang media para sirain ka, para gawin kang kriminal imbes na biktima? May pera sila, may connection sila, kaya nilang gawin yan. Ang mga salita ni Bianca ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Tama siya, hindi ko naisip ang aspetong ito. Nag-focus lang ako sa pagkuha ng ebidensya at pagprotekta sa aking ari-arian at nakalimutan ko na ang laban na ito ay may iba pang larangan, ang public opinion. Nang makita akong tahimik, nagpatuloy si Bianca, may pinsan akong si Paolo, isang investigative journalist. Napakahusay niya, matuwid, at lalong-lalo na, galit siya sa mga ipokrito. Sa tingin ko, makakatulong siya sa'yo. Gusto mo ba siyang makilala? Agad akong tumango ng walang pag-aalinlangan. Ito ang nawawala kong piraso. Ang pagpupulong ay inayos sa isang tahimik na coffee shop. Si Paolo ay mas bata sa akala ko. Matangkad at payat siya, nakasuot ng black-rimmed glasses, at may matatalim na mata. Pagkatapos niyang marinig ang maikling kwento ko, nang walang dagdag, nang walang emosyon, puro katotohanan lang, tumahimik siya ng matagal. Ate Liana, sa huli ay nagsalita siya. Ang kwento mo kung totoo ay hindi lang isang family scandal kundi isang malaking economic crime. Embezzlement mula sa charity fund, paggawa ng ghost companies para ilipat ang pera sa ibang bansa. Ang mga krimeng ito ay sapat na para makulong ang asawa mo ng matagal. Alam ko at may sapat akong ebidensya para gawin yan, sabi ko ng may determinasyon, itinulak sa kanya ang isang yesi. Ang ilan sa mga ebidensya ko ay nasa loob. Kailangan ko ang tulong mo para mag-imbestiga ng mas malalim tungkol sa mga ghost companies na ginawa ni Rafael at kung paano niya inilipat ang pera sa ibang bansa. At pinakamahalaga, kailangan mong maging handa. Sa a day, Gower, gusto kong sabay-sabay ilabas ang lahat sa lahat ng media. Gusto kong wala na siyang mataguan, siya at ang buong pamilya niya, para hindi na sila makatakas. Kinuha ni Paolo ang ifesi, ang mga mata niya ay nagliwanag sa interes ng isang journalist na nakaharap sa isang malaking kaso. Huwag kang mag-alala, ate. Gusto ko ang mga kwentong tulad nito. Kailangan manaig ang katarungan at sisimulan ko na ang trabaho. Manatili ka na lang na nakikipag-ugnayan sa akin sa pamamagitan ni Bianca. Sa tulong ni Paolo, parang nagkaroon ako ng pakpak. Pero alam ko na para tuluyang pabagsakin ang pamilya Tan, kailangan kong atakihin ang bagay na pinakamamahal nila, ang reputasyon ng isang disente at marangal na pamilya. At nahanap ko ang kanilang pinakamalaking kahinaan. Sa pamamagitan ng lumang koneksyon ng tatay ko, nahanap ni Attorney Mateo ang isang nakakagulat na lihim ng biyenan kong lalaki. Bago niya pakasalan ang biyenan kong babae, nagkaroon siya ng isang malalim na pag-ibig sa isang babae na ang pangalan ay Maria. Iniwan niya ang babae habang ito ay buntis para pakasalan ang biyenan kong babae na may mas mataas na posisyon sa lipunan. Ang anak ay hindi na nailigtas. Sa loob ng maraming taon, si Emma Maria ay nanirahan ng mag-isa sa isang lumang apartment. Nagpa siya akong hanapin siya. Isang maulan na hapon. Nahanap ko ang luma, sira-sirang apartment building kung saan nakatira si Emma Maria. Ang babaeng nagbukas ng pinto ay mayroon ng puting buhok. Ang mukha ay puno ng wrinkles ng panahon pero ang mga mata niya ay malinaw pa rin at maganda. Tumingin siya sa akin ng may pagdududa. Hindi ako nagpaligoy-ligoy. Hello po, ma, ako po si Liana, manugang po ni M. Ricardo. Nang marinig niya ang pangalang iyon, nagbago ang mukha ni M.S. Maria. Sinubukan niyang isara ang pinto pero mabilis kong hinarangan ito. Sandali lang po, mawala po akong masamang intensyon. Biktima rin po ako ng panlilinlang ng pamilya nila. Gusto ko lang po makamit ang hustisya para sa sarili ko at para na rin po sa inyo. Siguro ang sinseridad sa mga mata ko ang nagpalambot sa puso niya.
Inimbitahan niya akong pumasok sa bahay. Maliit lang ang bahay pero malinis at maayos. Habang kinukwento ko ang aking kwento, si Emma Maria ay tahimik lang, minsan ay pinupunasan ang mga luha na tumutulo sa kanyang pisngi. Nang matapos ako, nanginginig niyang binuksan ang isang lumang kahon, kinuha ang isang tumpok ng mga dilaw na sulat at ilang itim at puting litrato. Ito ang mga iniwan niya sa akin. Mga pangako ng walang hanggang pag-ibig, mga pangako ng masayang kinabukasan. Sa huli, ang lahat ay naging pag-iwan at sakit. Ibinigay niya sa akin ang mga ito. Kunin mo. Kung makakatulong ito sa iyo para ibunyag ang tunay na mukha ng taong iyon, ang sakripisyo ko sa loob ng maraming taon ay hindi magiging walang silbi. Kinuha ko ang mga alaala niya, mabigat ang pakiramdam ko. Yumuko ako para pasalamatan siya at umalis. Huminto na ang ulan sa labas. Hawak-hawak ang mga love letters ng biyenan kong lalaki, alam ko na mayroon akong panibagong matalim na sandata. Hindi ko lang gagawing kawawa si Rafael, kundi ibubunyag ko rin ang huwad na moralidad ng buong pamilya niya na isinuot nila sa loob ng maraming taon. Kinabukasan, may tawag akong natanggap mula kay Ramos. Ang biopsy result ay dumating na. Nagmaneho ako mag-isa papunta sa ospital, kakaiba ang pakiramdam ko. Handa ako sa pinakamasamang balita. At nang kumpirmahin ni Ramos ang resulta na pareho sa unang diagnosis, gastric adenocarcinoma, stage 1, tumango lang ako, walang luha, walang takot, meron lang isang kakaibang kalinawan. Ang orasan ay nagsimula ng mag-countdown ng 14 na araw. Noong gabing iyon, kinausap ko si Bianca. Hindi ko na pwedeng itago sa kanya. Nakaupo sa tahimik na sala ng mansyon, ibinigay ko sa kanya ang test result. Tinitigan niya ang papel at tumingin sa akin, malaki ang mga mata sa pagkalito at hindi makapaniwala. Hindi ito totoo. Nauutal siya, nanginginig ang boses. Liana, ito ay isang pagkakamali, di ba? Sigurado akong nagkamali lang ang ospital. Niyupi niya ang papel at nagsimula na siyang umiyak. Kailangan mo agad magpa-opera. Hindi na mahalaga ang ibang bagay, ang kalusugan mo ang pinakamahalaga. Hayaan mo na ang walang hiyang iyon, hayaan mo na ang kumpanya, kailangan mo munang mabuhay. Hinawakan ko ang nanginginig niyang kamay at hinigpitan ito. Bianca, pakinggan mo ako, magpapa-opera ako. Nangako ako sa doktor pero hindi pa ngayon. Bakit? Humagulhol siya. Bakit hindi pa ngayon? Nilalaro mo ang buhay mo, alam mo ba? Dahil alam ko, tumingin ako sa mga mata niya, determinado at malinaw ang boses, kaya hindi ako maaaring humiga sa operating table sa ganitong sitwasyon. Bianca, ang Araw Textile Group ay hindi lang ari-arian, ito ay ang buong buhay ng tatay ko. Hindi ko pwedeng hayaan na mapunta ito sa kamay ng isang walang pusong tao, isang taong nilinlang ako. Kinuha ang pera mula sa charity na pinangalan sa tatay ko para suportahan ang kanyang kabit. Kung may mangyari sa akin sa operating table, si Rafael ang magiging legal na tagapagmana ng bahagi ng aking ari-arian. Gagamitin niya ito para patuloy na i-manipulate ang kumpanya. Hindi ako pwedeng pumikit kung mangyayari yon. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa hayaan na madumihan ang pamana ng tatay ko ng isang taong tulad niya. Ang determinasyon sa mga salita ko ang nagpahinto kay Bianca. Tiningnan niya ako at siguro sa unang pagkakataon ay nakita niya ang apoy na nagliliyab sa mga mata ko. Hindi ito apoy ng bulag na galit kundi apoy ng responsibilidad at proteksyon. Mayroon lang akong 2 linggo. Nagpatuloy ako, lumambot na ang boses ko. Sa loob ng 2 linggo na ito, kailangan kong tapusin ang lahat. Kailangan kong pabalikin si Rafael, linlangin siya para pirmahan ang mga papeles na isusuko niya ang lahat ng kanyang karapatan, at kailangan kong protektahan ang mga shares ko. Pagkatapos, magiging panatag akong pumasok sa operating room. Ano man ang maging resulta, nagawa ko na ang responsibilidad ko bilang isang anak. Naiintindihan mo ba? Walang sinabi si Bianca, niyakap lang niya ako at humagulhol. Hinaplos ko ang likod niya. Alam kong nag-aalala siya sa akin, pero ang chess game na ito, ako lang ang pwedeng maglaro. Ito ay isang chess game ng buhay at kamatayan, at ang taya ay ang sarili kong buhay at ang pamana ng tatay ko. At wala akong ibang pagpipilian kundi manalo. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog ni Bianca, umupo ako mag-isa sa opisina ng tatay ko. Binuksan ko ang drawer, kinuha ang lumang litrato niya. Sa litrato, nakangiti siya ng matamis, ang mga mata niya ay mabait at mainit. Dahan-dahan kong hinaplos ang mukha niya sa litrato.
Tay, bulong ko, magtiwala po kayo sa akin, hindi ko po kayo bibigin. Poprotektahan ko po ang Araw Textile Group, poprotektahan ko po ang lahat ng iniwan ninyo, anuman ang mangyari. Ang una at pinakamahalagang hakbang sa chess game na ito ay ang protektahan ang puso ng Araw Textile Group, ang shares na iniwan sa akin ng tatay ko. Kung makukuha ito ni Rafael, lahat ng iba pa ay walang silbi. Hindi ko siya maaaring harapin ng direkta tungkol dito, dahil siya ang may advantage bilang legal na asawa ko. Kailangan ko ng isang surprise move, isang hakbang na hindi niya inaasahan. Kinabukasan, inayos namin ni Attorney Mateo ang isang lihim na meeting. Ang lokasyon ay hindi sa opisina ng kumpanya o sa opisina ng abogado, kundi sa isang resort na pag-aari ng isang matandang kaibigan ng tatay ko. Ang mga bisita ay tatlo lang, si Emma Rodrigo, ang factory manager, isang taong sumunod sa tatay ko mula pa sa simula. Si Enna Elena, ang financial manager, isang babaeng kilala sa kanyang katapatan at pag-ingat. At si Im Victor, ang logistics manager, isang tapat at tuwid na tao. Hindi lang sila mahahalagang shareholders, kundi mga tiyuhin at tiyahin ko rin na lubos kong nirerespeto, mga taong nakita akong lumaki. Nang pumasok sila, lahat sila ay mukhang nag-aalala. Narinig nila na hinimatay ako at akala nila ay tinawag ko sila para pag-usapan ang kalusugan ko. Pinaupo ko sila, personal na nagtimpla ng tsaa, at nang walang pag-aalinlangan, dumiretso ako sa punto. Mga tito at tita, inimbitahan ko po kayo rito ngayon dahil may isang bagay na mahalaga para sa kaligtasan ng Araw Textile Group. Inilagay ko sa lamesa ang hindi maikakailang ebidensya, ang mga litrato ni Rafael at ng kanyang kabit sa Palawan. Ang bank statements ng 10 milyong na kinuha mula sa charity fund. At sa huli, ang Peking Audit Confirmation Letter na may appendix ng 20% shares ko. Nang makita nila ang mga ito, nagbago ang mga mukha ng tatlo. Mula sa pag-aalala, naging gulat at pagkatapos ay galit. Si Emma Rodrigo, ang pinakamabilis magalit, ay malakas na pumalo sa lamesa. Ang walang hiyang iyon. Nagtiwala si chairman sa kanya, ipinakasal ang pinakamamahal niyang anak sa kanya. Pero nagawa niyang gawin ang ganoong walang pusong bagay, hindi siya karapat-dapat manatili sa Araw Textile Group kahit isang araw. Si Enna Elena ay mas kalmado, pero ang matatalas na mata niya ay nagpapakita ng lamig. Ang kanyang plano ay napakahusay at walang awa. Plinano niya ito ng matagal. Kung hindi mo ito natuklasan agad, baka napalitan na ang may-ari ng Araw Textile Group, Liana. Hinintay ko silang kumalma ng kaunti bago ko inilatag ang plano ko. Alam ko na hindi susuko si Rafael sa kanyang plano. Sa lalong madaling panahon, kailangan kong lumayo para magpagaling. Sa panahong iyon, hindi ko pwedeng hayaan na malagay sa panganib ang pamana ng tatay ko. Kaya, may pakiusap po ako, siguro napakadelikado, pero wala na akong ibang pagpipilian. Gusto ko po humingi ng tulong sa inyo. Huminto ako, tumingin sa mata ng bawat isa. Gusto ko po na pansamantalang ilipat ang 30% ng shares ko sa Araw Textile Group sa inyong tatlo. Sa ilalim ng isang malinaw na legal trust agreement na babantayan ni Attorney Mateo, makakatulong ito para hindi na target ni Rafael ang mga shares ko. At mas mahalaga, masisigurado nito na ang core power ng kumpanya ay mananatili sa kamay ng mga taong pinakamatapat sa tatay ko. Silang tatlo ay tumahimik, naiintindihan nila ang kaseryosohan ng issue. Ang pagtanggap ng ganoong kalaking shares ay hindi lang isang karangalan kundi isang mabigat na responsibilidad na puno ng panganib. Si Attorney Mateo ay nagsalita na ngayon, nagpapaliwanag ng mga legal na probisyon ng trust agreement, sinisigurado na ang lahat ay transparent at ligtas para sa magkabilang panig. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip, si Enid Victor, ang pinakatahimik, ang unang nagsalita. Noong nabubuhay pa si Brother Federico, ang tatay mo, sinabi niya sa amin, ang Araw Textile Group ay ang kanyang buhay, at si Liana ang kanyang puso. Ngayon, ang buhay at puso niya ay nasa panganib. May utang na loob kami sa kanya, wala kaming dahilan para hindi tumulong. Tumango rin si Emma Rodrigo at si Emma Elena. Sige, pumapayag kami. Magpagaling ka lang ng panatag. Nandito kami sa bahay. Huwag na huwag lang gagalawin ni Rafael kahit isang damo sa Araw Textile Group. Nagsimulang umagos ang luha ko pero pinigilan ko ito. Tumayo ako, yumuko ng malalim sa kanilang tatlo. Maraming salamat po. Ang utang na loob na ito, hinding-hindi ko po malilimutan. Ang trust agreement ay pinirmahan pagkatapos.
Nang hawak-hawak ko ang agreement na may sapat na lagda, isang malaking bigat sa dibdib ko ang nawala. Ang una at pinakamatibay na pader para protektahan ang pamana ng tatay ko ay naitayo na. Ngayon, pwede na akong maging panatag para simulan ang susunod na hakbang, ang maglatag ng patibong at maghintay na ang malaking isda ay kusang lumangoy sa lambat. Nang ang pader na nagpoprotekta sa Araw Textile Group ay naitayo na, sinimulan ko ng ilatag ang lambat. Ang oras ay limitado, kailangan kong kumilos ng mabilis at mapagpasya. Ang tipeking pagkalugi na dula ay opisyal nang nagsimula. Ang una kong ginawa ay sinadya kong ipakita ang aking pagiging miserable. Hindi ko kailangang magpanggap ng husto. Ang sakit ko, ang mga gabi na hindi ako nakakatulog, at ang matinding tensyon ay natural na nagpakita sa mukha ko bilang pagod at pagiging payat. Hindi ako nag-makeup, pumili ako ng mga maluwag na dark office clothes para itago ang aking lalong pumanat na katawan. Sa tuwing pupunta ako sa opisina, naglalakad ako ng mabagal, ang mga mata ko ay may dark circles at malayo ang tingin. Ang imahe ng isang energetic at lively na direktor ay tuluyang nawala, napalitan ng isang babae na pinapasan ang isang mabigat na pasanin. Sunod, sinimulan kong kumalat ang balita. Hindi ko ito ginawa ng lantaran. Kailangan ko lang ng ilang sinasadyang salita sa tamang lugar, sa tamang tao. Sa isang lunch meeting kasama ang ilang matagal ng partners, na kilala sa pagiging tsismosa, sinadya kong magreklamo tungkol sa isang malaking export contract sa Europe na nagkaroon ng problema, na malubhang nakaapekto sa cash flow ng kumpanya. Sinabi ko ng may malungkot na mukha na nagpupumilit akong humanap ng paraan para solusyonan ito, pero mukhang hindi maganda ang sitwasyon. Iyon lang, ang chismis na ang Araw Textile Group ay may financial crisis ay mabilis na kumalat sa business world. Para maging mas kapani-paniwala, inutusan ko ang financial department, sa ilalim ng pagbabantay ni Enmia Elena, na i-delay ang pagbabayad ng ilang hindi masyadong mahalagang utang sa maliliit na suppliers. Siyempre, lihim na nakipag-usap si Enmia Elena sa kanila para magpaliwanag at masigurado ang kanilang karapatan. Pero sa labas, iyon ay isang malinaw na senyales na nauubos na ang pera ng Araw Textile Group. Pero ang pinakamalaking huli ay ang pagbebenta ng mansyon. Tinawagan ko ang isa sa pinakamalaking real estate company sa lungsod, hiniling ko na ibenta ang mansyon namin ng mabilis sa isang presyo na halos 30% na mas mababa sa market value. Sinabi ko na kailangan kong ibenta ito sa loob ng 2 linggo para maresolba ang problema ng kumpanya. Ang balita ng isang high-end na mansyon sa isang strategic location na ibinebenta ng may malaking discount ay agad na nagdulot ng gulat sa mga mayaman at sa mga real estate news sites. Lahat ay naniniwala na ang anak ng yumaong chairman na si Federico ay nagbebenta na ng huling ari-arian niya para iligtas ang pamana ng tatay niya. Ang lahat ay nangyari ayon sa aking plano. Ang mga empleyado sa kumpanya ay nagsimulang magbulungan. Ang atmosphere sa trabaho ay naging malungkot. Ang ilan ay nagsisimula na ring maghanap ng bagong trabaho. Ang mga kalaban ay tuwang-tuwa. At ako, sa gitna ng bagyo, ay nanatiling may malungkot na mukha pero sa loob ay kakaibang kalmado. Ang pain ay nakalatag na, ang lambat ay naihanda na, ngayon ay naghihintay na lang ang pinakamaramot at pinakatangang isda na kusang pumasok. Sa bawat araw na lumilipas, ang sakit sa tiyan ko ay nagpapaalala sa akin na limitado na ang oras ko. Hindi ako natatakot, nagmamadali lang ako. Kailangan siyang bumalik. Hindi ako naghintay ng matagal. Pagkalipas ng 3 araw pagkatapos na ma-post ang balita ng pagbebenta ng mansyon, nag-ring ang cellphone ko sa hating gabi, ang numero ni Tita Emilia. Sinadya kong hayaang mag-ring ito ng matagal bago ko sagutin, ang boses ko ay mukhang inaantok at pagod. Hello, sino yan? Liana, si nanay ito. Anong ginagawa mo? Bakit may balita na nagbebenta ka ng bahay at sa napakamurang presyo? Baliw ka na ba? Ang boses niya sa kabilang linya ay malakas at puno ng takot. Tumahimik ako ng sandali at pagkatapos ay nagsimulang humikbi. Nanay, sorry po. Sorry. Anong silbi ng sorry mo ngayon? Sabihin mo sakin, anong nangyayari? Nagkakaproblema ba talaga ang kumpanya? Sinimulan ko ang dulang inihanda ko. Umiyak ako at nagkwento ng putol-putol tungkol sa European contract na na-cancel, sa partner na nagdemanda, sa bangko na humihingi ng bayad sa utang. Nagpinta ako ng isang malungkot na larawan ng isang dating makapangyarihang kumpanya na nasa gilid na ng pagbagsak. Dahil sa kakulangan ko sa pamamahala.
Kasalanan ko ang lahat. Sabi ko sa gitna ng hikbi. Mula nang mamatay si tatay, si Rafael naman ay nasa business trip. Hindi ko po kayang gawin ang lahat mag-isa. Sinasayang ko po ang lahat ng pinaghirapan ni tatay, nanay. Ngayon po kung hindi ko po ibebenta ang bahay, wala po akong pambayad sa sweldo ng mga manggagawa, wala akong pambayad sa kontrata. Siguro po, kailangan na nating magdeklara ng bangkarota, nanay. Narinig ko ang mabilis na paghinga niya sa kabilang linya. Alam ko na ang mga salita ko ay tumama sa pinakamalaking takot niya, ang mawalan ng pera, ang mansyon, ang Araw Textile Group. Iyon ang gusto na nangingitlog ng ginto, ang walang katapusang machine ng buong pamilya niya. Bangkarota. Anong sinasabi mo? Hindi pwede. Sumigaw siya. Maghintay ka. Kakausapin ko si Rafael. Kailangan siyang bumalik agad. Kailangan niyang bumalik para iligtas ang kumpanya. Bigla niyang pinatay ang tawag. Inilapag ko ang telepono, pinunasan ko ang mga peking luha ko. Isang malamig na ngiti ang lumabas sa labi ko. Ang lahat ay mas madali pa sa akala ko. Ang kanilang kasakiman at katangahan ang pinakamagaling kong kakampi. Tulad ng aking inaasahan, pagkatapos ng halos 1 oras, nagring ulit ang cellphone ko. Si Rafael na ngayon. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala at pagrereklamo. Liana, anong ginagawa mo? Bakit hinayaan mong mangyari ito sa kumpanya? Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo, kung may problema ka, sabihin mo sakin. Nagpatuloy ako sa pagganap ng isang mahina at walang magawang asawa. Sorry, mahal, natakot ako na mag-alala ka kaya hindi ko sinabi. Akala ko kaya kong solusyonan mag-isa pero hindi ko inaasahan. Okay na, huwag ka nang umiyak. Pinutol niya ako, medyo nawawalan na ng pasensya ang boses pero pinipilit pa ring mag-alo. Huwag kang gagawa ng kahit anong tanga, huwag na huwag mong ibebenta ang bahay, at huwag ka ring pipirma sa anumang papel. Malinaw ba? Babalik ako agad. Nag-book na ako ng flight. Pupunta ako sa bahay sa Miyerkules. Hayaan mo akong ayusin ang lahat, manatili ka lang dyan at maghintay sakin. Talaga, mahal? Tanong ko ng may pag-asa at pagmamahal. Babalik ka talaga? Babalik ako para tulungan ka. Huwag kang mag-alala. Pinatay niya ang tawag. Umupo ako sa dilim. Ang isda ay kumagat na sa pain. Hindi lang ito kumagat sa pain kundi mabilis din itong lumalangway patungo sa kawil nang hindi niya nalalaman. Ang pagbalik na ito ang magiging flight na walang pagbalik sa kanyang kayamanan. Welcome back, mahal na asawa. Naghanda ako ng isang magandang death sentence para sa iyo. Pagkalipas ng 2 araw, isang malamig na umaga, bumalik si Rafael. Sinalubong ko siya sa airport, sinadya kong magsuot ng isang gray na dress. Ang mukha ko ay walang makeup para ipakita ang aking pagod at ang dark circles sa ilalim ng mga mata ko. Nang lumabas si Rafael, mukhang pagod siya pagkatapos ng mahabang flight pero hindi niya maitago ang pagiging proud niya bilang isang tagapagligtas. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, ang mga mata niya ay may halong awa at pagkainis. Tingnan mo ang sarili mo, anong nangyari sa'yo? Kinuha niya ang maleta niya, nagbigay siya ng isang reklamo imbes na pagbati. May isa ka lang na responsibilidad sa bahay at hindi mo pa naayos. Yumuko ako, nagganap ng perpekto bilang isang nagkasalang asawa. Sorry po, mahal, hindi ko po talaga alam kung ano ang gagawin. Sa daan pa uwi, patuloy na nagtanong si Rafael tungkol sa sitwasyon ng kumpanya. Detalyado kong ikinuwento ang krisis. Ang mga peking nawawalang pera ay lohikal kong inimbento. Ang mga mahihirap na sitwasyon ay inilarawan ko ng malungkot. Masaya si Rafael sa bawat salita ko. Nagsimula siyang mag-lecture, inaanalisa ang mga pagkakamali ko, at hindi nakalimutang purihin ang sarili niya. Nakita mo na? Ilang linggo lang akong wala at nagulo na ang lahat. Hayaan mong ako ang mag-ayos ng lahat, makinig ka lang sakin. Pag-uwi sa bahay, inihagis niya ang kanyang jacket sa sofa at dumiretso sa punto. Sige, sabihin mo sakin ang eksaktong sitwasyon. Ano ang utang, may paraan ba para maghanap ng pera? Ito na ang oras para ilabas ko ang pinakamalaking pain. Kinuha ko ang isang makapal na folder na inihanda ni Attorney Mateo at inilagay sa lamesa. Tingnan mo, mahal, sabi ko ng mahina. Ginawa ko na ang lahat. May isang private investment fund, pumayag silang pautangin tayo ng malaking pera para maresolba ang problema. Pero ang kanilang mga kondisyon ay mahigpit.
Kailangan nila ng collateral at ang taong responsible ay ikaw dahil ikaw ang vice director. Agad na kinuha ni Rafael ang folder at binuksan ito ng mabilis. Ang folder ay napaka-propesyonal na inihanda na may dose-dosenang pahina ng komplikadong probisyon, mga terminolohiya sa finance na sinadya ni Attorney Mateo para guluhin siya. Debt restructuring, guarantee agreement, asset mortgage contract. Bulong-bulong ni Rafael habang binabasa ang mga heading. Nag-scan lang siya sa mga unang pahina na may mga probisyon na mukhang lohikal tungkol sa paghiram ng pera at hindi niya napansin ang mga appendix na nakakabit sa huli. Ano ang hinihingi nila? Tanong niya. Ang mga mata niya ay hindi inaalis sa mga dokumento. Hinihingi nila na gamitin natin ang lahat ng ating shared assets, kasama na ang mansyon na ito, ang mga kotse, at ang mga savings accounts bilang collateral para sa utang. Sabi ko, pinilit na maging malungkot ang mukha. At para patunayan ang ating magandang intensyon at kakayahan ng management, hinihiling nila na pirmahan mo ang isang kasunduan na ikaw ay magiging responsable para sa utang na ito. At sa pinakamasamang sitwasyon, kusang loob mong isusuko ang lahat ng iyong karapatan sa mga mortgage assets para unahin ang pagbabayad sa kanila. Sabi nila ito ay mandatory procedure para masigurado ang kaligtasan ng kanilang investment. Kumunot ang noo ni Rafael at nag-isip. Ang kanyang kasakiman at labis na kumpiyansa ay nagpalabo sa kanyang pag-isip. Nakita lang niya ang malaking utang sa harap, nakita niya ang oportunidad na maging bayani na magliligtas sa Araw Textile Group at sa gayon ay makukuha niya ang lahat ng kapangyarihan. Akala niya, basta may pera, madali niyang bubuhayin ang kumpanya. At kung mangyari yon, ano pa ang silbi ng mga assets na ito? Higit pa rito, naniniwala siya na ako, isang mahina at walang kwentang babae sa kanyang paningin, ay hindi kailanman maglalakas loob na gumawa ng kahit anong masamang plano. Sige, sabi niya nang may determinasyon pagkatapos ng ilang minuto. Basta may pera para iligtas ang kumpanya, ayos na. Ang mga assets na ito ay kikita pa tayo ng doble. Ibigay mo sa akin ang ballpen. Nanginginig kong inabot sa kanya ang fountain pen na bigay ng tatay ko. Pinanood ko siyang walang alinlangan na pumirma sa bawat pahina ng mga kontrata, mga kasunduan, at mga pangako. Ang mga legal na dokumento na sa katunayan ay isang death sentence para sa kanyang kinabukasan. Ang kanyang lagda ay malinaw, malakas, bilang isang kumpirmasyon ng kanyang katangahan at walang hanggang kasakiman. Nang ibinaba niya ang ballpen, halos hindi ako makahinga. Tapos na ang lahat, ang patibong ay sumara na. Magaling, sabi niya, sumandal sa upuan ng may kasiyahan. Ngayon na nandito na ako, magpahinga ka na lang. Tumango ako, dahan-dahang inayos ang folder. Ang kamay ko ay kinuha ang mga papel na mainit pa rin sa kanyang lagda. Isang malamig na pakiramdam ang dumaloy sa likod ko. Siya mismo ang pumirma sa hatol na maglulubog sa kanyang buhay, at akala pa rin niya ay pumirma siya sa isang pass para umakyat sa ruwok ng kapangyarihan. Isang linggo pagkatapos bumalik ni Rafael, nag-admit ako sa ospital. Ang araw ng operasyon ay itinakda sa Lunes ng umaga. Ang huling 1-0 araw ng chess game ng buhay at kamatayan. Ginamit ko ito para tapusin ang lahat ng huling paghahanda kasama si Attorney Mateo, si Paolo na journalist at ang mga tapat na kasamahan ng tatay ko. Ang lahat ay handa na, naghihintay na lang sa oras. Noong umagang iyon, ang langit sa Manila ay madilim, umuulan ng mahina. Maaga akong dinala ni Bianca sa ospital. Sa kwarto ng pasyente, sinuot ko ang hospital gown, nakaramdam ako ng kakaibang ginhawa. Ang bigat na dinala ko sa loob ng mahabang panahon ay tila bababa na. Hinawakan ko ang kamay ni Bianca, sinasabi ko sa kanya ang huling mga bilin. Bianca, kung may mangyari sa akin, tulungan mo akong alagaan ang liwanag ng Kinabukasan Foundation. Huwag mo nang hayaang magamit pa ito ulit. Huwag kang magsabi ng ganyan. Sabi ni Bianca, namumula ang mga mata. Magiging okay ka. Magiging matagumpay ang operasyon. Maghihintay ako sa labas para sa'yo. Naniniwala ako, pero bago ako pumasok sa operating room, kailangan ko ng tulong mo para magpadala ng isang text message. Ibinigay ko kay Bianca ang numero ni Attorney Mateo. Ang nilalaman ay, simulan na. Nang itulak ang stretcher patungo sa operating room, nakita ko si Rafael na nakatayo sa dulo ng hallway. Dumating siya, siguro para gumanap ng maigi bilang isang responsableng asawa. Lumapit siya, hinawakan ang kamay ko, ang mukha niya ay nagpapahayag ng pag-aalala. Sige, mahal, kaya mo yan. Ako na ang bahala sa lahat sa labas.
Magpagaling ka lang ng panatag. Tumingin ako sa kanyang mga mata, isang malalim na tingin na hindi niya kailanman maiintindihan. Opo, ipinapasa ko na po sa inyo ang lahat. Ang mabigat na pinto ng operating room ay sumara, naghiwalay sa akin mula sa labas. Ang matinding ilaw ng operasyon ay tumama sa mga mata ko, at ang amoy ng anesthesia ay nagsimulang kumalat. Habang ang isip ko ay dahan-dahang lumulubog sa isang malabong ulap, alam ko na sa labas, isang napakalaking bagyo ang nagsisimula. Sa parehong oras, sa opisina ng abogado, natanggap ni Attorney Mateo ang text message mula kay Bianca. Kalmado niyang kinuha ang telepono at tumawag siya ng 2 beses. Ang unang tawag ay sa kanyang legal team na naghihintay sa korte, i-submit na ang petition. Ang pangalawang tawag ay kay Paolo na journalist, i-release na ang balita. Agad-agad, ang gulong ng hustisya at media ay nagsimulang gumalaw. Sa City People's Court, isang makapal na folder ng divorce petition ang inihain kasama ang isang criminal complaint laban kay Rafael para sa mga kasong fraud, estafa, at bigamy. Ang mga ebidensya mula sa mga litrato, video sa Palawan, bank statements, hanggang sa restructuring debt contract na kakapirma lang ni Rafael ay nakakabit. Sa headquarters ng Araw Textile Group, si Rafael ay nakaupo sa opisina ng tatay ko, kalmado na parang isang hari. Nagpaplano siya ng isang emergency board meeting para ipahayag ang restructuring at ang kanyang pagkuha sa power. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto, isang grupo ng mga pulis na nakauniporme ang pumasok, pinangunahan ng isang seryosong investigador. El Rafael Tan, kami ay mula sa Police Investigation Agency. Mayroon kaming subpoena para sa iyo para linawin ang ilang issue na may kinalaman sa reklamo ni Engel Liana. Sumama ka po sa amin. Nagulat si Rafael, namutla ang mukha niya. Ano-anong sinasabi niyo? May mali ba rito, pero walang sumagot sa kanya. Kasabay nito, mabilis na nag-vibrate ang cellphone niya. Sa screen, sunod-sunod na headlines ng mga malalaking news sites, Vice Director ng Araw Textile Group sinasabing ng babae, at ng embezzle ng 10-10 milyong Kasama nito ay ang malilinaw na litrato niya, ang kanyang kabit, at ang buong pamilya sa Palawan. Ang iba pang mga artikulo ay nag-expose pa sa kanyang paglipat ng pera sa ibang bansa, ang ghost companies at ang kwento ng panloloko ng tatay niya noon. Ang bagyo ay dumating ng napakabilis, napakabigla, hindi nagbigay sa kanya ng kahit isang segundo para maghanda. Ang lahat ng kanyang assets sa bank accounts at ng pamilya niya ay na-freeze para sa investigasyon. Ang travel ban ay inilabas, ang lahat ay gumuho sa isang kisap mata. Si Rafael ay nanatiling nakatayo sa gitna ng kwarto, ang galit at takot ay sumabog sa kanyang mga mata. Sumigaw siya, baliw na ibinagsak ang lahat ng nasa lamesa. Naintindihan niya na ang lahat ay isang patibong, isang perpektong patibong na inilatag mismo ng asawa na lagi niyang minamaliit. At ako, sa oras na yon, ay nasa operating table, lumalaban para sa sarili kong buhay. Ang pulang ilaw sa labas ng operating room ay nagniningning pa rin, nagpapahiwatig na ang laban ay nagpapatuloy pa rin. Sa labas, ang mundo ng mga nagtaksil sa akin ay lumulubog sa apoy. At iyon pa lang ang simula. Nagising ako pagkatapos ng mahaba at malalim na tulog. Ang pamilyar na amoy ng disinfectant, pero sa pagkakataong ito ay hindi na ito nakakairita. Ang mainit na sikat ng araw sa umaga ay tumatama sa bintana, nagniningning sa mga maliliit na alikabok na sumasayaw sa hangin. Masakit ang sugat ko, pero ang isip ko ay gising at kakaibang gumaan ang pakiramdam. Si Bianca ay natutulog sa tabi ng kama, ang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa kamay ko. Dahan-dahan bumukas ang pinto ng kwarto, pumasok si Ramos ng may mabait na ngiti. Chinek niya ang mga readings sa monitor at tumingin sa akin. Good morning, matapang na babae. Congratulations. Naging matagumpay ang operasyon. Ganap na naming tinanggal ang tumor. Lahat ng the lymph nodes sa paligid ay negative, nanalo ka sa isang napakahalagang laban. Isang mainit na luha ang tumulo sa pisngi ko. Sa pagkakataong ito ay hindi ito luha ng sakit o galit kundi luha ng ginhawa, ng muling pagsilang. Nanalo ako. Nanalo ako sa laban para sa sarili kong buhay. Sa mga araw na nagpapagaling ako, ang mundo sa labas ay ganap ng nabaliktad. Ang bagyo na ginawa ko ay dumaan sa pamilya Tan, walang tinira. Araw-araw, sinasabi sa akin ni Bianca ang mga balita ng may hindi maitagong kasiyahan. Alam mo ba, Liana? Si Rafael ay nasa kulungan na para sa investigasyon.
Sumisigaw siya na parang hayop sa police station pero walang silbi. Ang ebidensya ni Attorney Mateo ay masyadong malinaw, hindi maikakaila. Ang mga magulang niya ay tumatakbo kung saan-saan, ginagamit ang lahat ng koneksyon nila sa loob ng ilang dekada para iligtas ang kanilang anak pero walang gustong makialam. Ang kaso na ito ngayon ay alam na ng buong bansa. Gumawa ng malaking ingay ang media. Sino ang gustong makisawsaw? Tahimik lang akong nakikinig, ang labi ko ay bahagyang kumikilos. Iyon ang gusto ko. Gusto ko na maranasan nila ang pakiramdam ng kawalan, ang pakiramdam na iniwan ng buong mundo tulad ng ginawa nila sa akin. At meron pa, nagpatuloy si Bianca. Ang lahat ng ari-arian nila mula sa savings accounts, bahay, lupa, at shares ay na-freeze na. Ang mansyon nila na parang palasyo ay nasil na rin. Ang dalawang hipag mo ay umiiyak at bumalik sa mga bahay ng mga magulang nila. Nabalitaan ko na ang mga asawa nila ay nagpaplano na makipag-divorce dahil sa takot na maapektuhan. Talagang isang grupo sila na marunong lang sumaya, pero pagdating ng problema, sila ang unang tumatakbo. Ang pagbagsak ay mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Isang pamilya na laging proud sa kanilang reputasyon at kayamanan, ngayon ay sentro ng batikos at pagmamaliit. Si Tito Ricardo, nabalitaan ko, ay nagkaroon ng high blood pressure at naospital pagkatapos niyang mabasa ang mga artikulo na nag-expose ng kanyang panloloko sa nakaraan kasama ang mga love letters na ibinigay sa akin ni Emas Maria. Si Tita Emilia ay tuluyan ng bumagsak, laging nasa loob ng bahay, at takot na harapin ang sinuman. Ang kastilyo na itinayo nila sa pamamagitan ng panlilinlang at kalupitan ay gumuho sa isang gabi lang. Nakahiga ako sa kama ng ospital, tumingin sa labas ng bintana. Ang puno sa harap ng ospital ay nagsimula ng maglaglag ng dahon, nagpapahiwatig ng papalapit na taglamig. Isang malamig na taglamig para sa pamilya nila, pero isang tagsibol naman ang nagsisimulang bumalik sa buhay ko. Hindi ako nakaramdam ng buong kasiyahan, mayroon lang akong kakaibang kapayapaan. Ang lahat ay nasa tamang landas. Ang karma ay maaaring dumating ng huli pero hindi ito nawawala. Isang buwan pagkatapos ng operasyon, ang unang hearing ng aming divorce at property dispute case ay naganap. Kahit hindi pa ganap na magaling ang kalusugan ko, nagdesisyon akong pumunta. Gusto kong makita ang pagkabigo ni Rafael ng personal. Noong umagang iyon, tinulungan ako ni Bianca na pumili ng isang puting long dress, nag-light makeup para itago ang aking kaputlaan. Sinadya kong hindi gumamit ng wheelchair, kundi humawak sa braso ni Bianca at Attorney Mateo. Naglakad ako ng dahan-dahan pero matatag. Ang imahe ko, isang mahina at payat na babae na kakagaling lang sa sakit pero matatag na humaharap sa pagsubok, ay agad na nahuli ng mga kamera ng daan-daang reporters na nakapalibot sa korte. Ang mga flash ay kumikislap ng tuloy-tuloy pero hindi ako natinag. Tumingin ako ng mataas, ang mga mata ko ay kalmado at nakatingin sa harap. Sa loob ng courtroom, ang atmosphere ay tense at mabigat. Si Rafael ay dinala pagkatapos. Mukha siyang ibang tao kaysa noong isang buwan. Ang buhok niya na laging maayos ay gulo-gulo ngayon, ang mukha niya ay payat, may balbas, ang mga mata niya ay nagliliyab sa galit at may mga ugat. Nang makita niya ako, ang galit sa mga mata niya ay halos sumabog. Kung hindi lang dahil sa dalawang pulis na nakatayo sa tabi niya, baka sumugod na siya sa akin. Nagsimula na ang hearing. Si Attorney Mateo ng may seryosong tono at malakas na boses ay naglabas ng mga arguments at ebidensya. Nagpakita siya sa malaking screen ng mga litrato ni Rafael at Isabela na masaya sa Palawan. Ang mga bank statements na may mga kompleks na transaksyon. At sa huli, ang restructuring debt contract na may malinaw na pirma ni Rafael. Sa bawat ebidensyang inilabas, ang mukha ni Rafael ay lalong nagiging baluktot. Sinubukan niyang magprotesta, sinasabing ang lahat ay patibong na ginawa ko, na nilinlang siya, pero sa harap ng mga dokumento na may sarili niyang lagda, ang lahat ng kanyang sinasabi ay walang silbi. Ang abogado ni Rafael ay isang batang lalaki pa, siguro ay minadali lang siyang kunin ng pamilya niya. Sinubukan niyang mag-argumento na ako, dahil hindi ako makapagkaanak, ay nagsiselos, nag-imbento ng kwento para saktan ang asawa ko, pero ang argumento na iyon ay agad na binasag ni Attorney Mateo. Your Honor, sabi ni Attorney Mateo, malakas ang boses. Ang aking kliyente, si Emiliana, hindi niya nararanasan ang kaligayahan ng pagiging ina kundi nagtiis din siya ng panloloko mula sa kanyang asawa at buong pamilya ng asawa niya sa loob ng 3 taon. Bukod pa rito, kakagaling lang niya sa isang life and death gastric cancer surgery.
Ang sakit na kumuha sa buhay ng kanyang minamahal na ama. Habang lumalaban siya sa sakit, ang kanyang asawa, ang akusadong si Rafael, ay masayang naghihintay ng anak niya sa ibang babae. Mayroon ba pong anumang rason na makakapagpaliwanag sa ganitong kalupitan? Ang buong courtroom ay tumahimik, lahat ng mata ay tumingin sa akin ng may awa. Yumuko lang ako ng bahagya, at ang aking mga balikat ay nanginginig sa tamang oras. Sa pagtatapos ng hearing, in-announce ng korte na tinatanggap ang aking mga hiling. Ang lahat ng disputed assets ay mananatiling frozen hanggang sa huling desisyon. Ang mansyon at ang mga shared assets ay pansamantalang nasa ilalim ng aking pangangasiwa. Ito ay isang malaking tagumpay. Nang lumabas ako kasama si Attorney Mateo at Bianca, hindi na napigilan ni Rafael ang sarili niya. Kumawala siya mula sa pagkakahawak ng mga pulis, itinuro ang daliri niya sa mukha ko at sumigaw. Liana, pagsisisihan mo ito, hayop ka. Akala mo nanalo ka na? Maghintay ka lang. Ang kanyang galit, ang kanyang pangit na totoong mukha, lahat ay naitala ng daan-daang kameras. Tumingin lang ako sa kanya ng may halong awa at pagmamaliit. Natalo na siya, isang nakakahiya na pagkatalo, at hindi pa niya nare-realize na ang kanyang tangang galit ang huling saksak, na tuluyang wawasak sa kanyang imahe at dignidad sa mata ng publiko. Habang ang bagyo ay nasa Manila, sa kabilang panig ng Karagatang Pasipiko, ang karma ay nagsimula na ring bumagsak sa mga kasabwat. Ang mga impormasyon tungkol sa sitwasyon ni Tita Emilia at ng kabit na si Isabela ay regular na ina-update ni Paolo na detective kay Attorney Mateo. At pinakinggan ko lang ang mga ito ng walang emosyon, na parang nagbabasa lang ako ng isang report tungkol sa mga numero. Nang lumipad ang balita tungkol sa pag-aresto kay Rafael at sa pag-freeze ng lahat ng assets sa Palawan, ang unang kumilos ay ang management ng high-end International Maternity Hospital kung saan si Isabela ay naghihintay na manganak. Ang pangarap niya na maging isang reyna sa kanyang panganganak ay mabilis na naglaho. Dahil sa malaking unpaid hospital bills at walang senyales na babayaran ito sa kinabukasan, agad nilang hiniling kay Tita Emilia at Isabela na umalis. Sa gitna ng kaguluhan at tensyon, nanganak ng maaga si Isabela. Isang mahinang sanggol na lalaki ang kailangang ilagay sa inkubator. Pero ang ospital ay hindi isang charity. Pagkatapos gawin ang mga kinakailangang first aid, agad nilang hiniling sa dalawa na mag-check out at ilipat ang sanggol sa isang mas murang public hospital. Nagpadala si Paolo ng mga napakatotoong litrato. Si Tita Emilia, isang babae na sanay sa marangyang buhay, ngayon ay kailangang akayin ang kabit ng kanyang anak na kakapanganak lang at mahina pa. May bitbit siyang mga bag, malungkot na umaalis sa mamahaling ospital. Ang kanyang mukha ay hindi na mayabang, napalitan nito ng pagkalito, pagod at kahihiyan. Hindi na sila pwedeng bumalik sa inuupahang mansyon dahil pinalayas na sila ng may-ari dahil hindi sila nakabayad ng upa. Ang dalawang babae, ang isa ay matanda at ang isa ay bata, kasama ang maagang ipinanganak na sanggol, sa huli ay naghanap ng isang murang motel sa isang masikip na lugar, kung saan ang amoy ng amag at ingay mula sa labas ay hindi nawawala. Ang marangyang buhay ay nagwakas, nagsimula ang impyerno sa lupa, wala ng pera, wala ng mga katulong. Ang mga hidwaan na matagal nang umuusbong sa pagitan ng dalawang babae ay sumabog. Si Tita Emilia, pagkatapos ng malaking shock, ay sinimulang isisi ang lahat kay Isabela. Lahat ito ay kasalanan mo, Malaska. Na-record ni Paolo ang isang mainit na pag-aaway nila. Ang boses ni Tita Emilia ay malakas at mapait. Kung hindi dahil sa paglalandi mo sa anak ko, kung hindi dahil sa tiyan mo, hindi mangyayari ito sa pamilya namin. Nakikita mo na ngayon? Si Rafael ay nakakulong, ang lahat ng ari-arian ay nawala. Sinira mo ang buhay niya. Si Isabela, pagkatapos manganak, ang kanyang katawan at isip ay mahina, hindi na niya kayang panatilihin ang kanyang peking kabaitan. Sumigaw siya pabalik, madali mong sabihin. Bakit hindi mo sisihin ang anak mong gahaman at tanga? Siya ang nanloko sa asawa niya, nang embezzle ng pera, ako ba ang nag-udyok sa kanya? Noong binibigyan niya ako ng pera, binibigyan niya kayo ng pamilya ng bakasyon dito, bakit hindi ka nagsalita? Ngayon na may problema, isisisi mo ang lahat sa akin at sa sanggol na ito. Mas malas ka. Nag-aaway sila, nag-insultuhan at nagkakagulo pa. Sinisisi nila ang isa't isa sa lahat, mula sa pag-iyak ng sanggol hanggang sa pagkain ng instant noodles araw-araw. Ang pangarap ni Isabela na magbago ang buhay ay naglaho, ang natira ay isang mapait na katotohanan na may isang maagang ipinanganak na anak at isang malabong kinabukasan.
At si Tita Emilia, nawala na sa kanya ang lahat, ang anak, pera, dignidad, at pati na rin ang apo na pinagsikapan niyang makuha. Ngayon ay naging isang pasanin-pa sa kanilang miserableng sitwasyon. Binasa ko ang report ni Paolo, tiningnan ang mga litrato nila na nakatira sa isang masikip na rental room, ang puso ko ay walang naramdaman. Iyan ang presyo na kailangan nilang bayaran. Nagtanim sila ng hangin, kaya ngayon ay kailangan nilang anihin ang bagyo. 6 na buwan pagkatapos ng unang hearing, ang criminal case ni Rafael ay natapos na. Sa panahong iyon, nag-focus ako sa pagpapagaling pagkatapos ng operasyon at chemotherapy. Marami na akong nalagas na buhok, payat ang katawan ko, pero ang espiritu ko ay napakatatag. Dahan-dahan kong kinuha ang kontrol sa Araw Textile Group sa tulong ng mga tapat na tito at tita ko, inayos ang sitwasyon ng kumpanya pagkatapos ng media storm. Sa araw ng paghatol, hindi ako pumunta. Ayaw ko nang makita pa ang kanyang nakakaawang mukha. Umupo lang ako sa bahay, nanonood ng balita sa RI kasama si Bianca. Sa harap ng hindi maikakailang ebidensya, ang mga krimen ay malinaw na napatunayan, at ang korte ay nagbigay ng hatol kay Rafael na 8 taon sa kulungan para sa fraud at estafa. Sa civil case, in-grant ng korte ang divorce namin. Ang lahat ng shared assets na nakuha sa panahon ng kasal na galing sa aking ari-arian at sa Araw Textile Group ay napunta sa akin. Wala siyang nakuha. Sa screen ng AE, nakatayo si Rafael sa harap ng korte habang binabasa ang hatol. Hindi na siya sumisigaw na parang baliw tulad ng dati. Nakatayo lang siya, ang mga mata niya ay walang kaluluwa, ang kanyang katawan ay parang isang walang kaluluwang bangkay. Nang inakay siya ng mga pulis patungo sa kulungan, ang biyenan kong lalaki, si Tito Ricardo, ay hindi napigilan ang kanyang sarili. Tumakbo siya sa security barrier, sinubukan niyang tumakbo patungo sa kanyang anak. Rafael, anak! Sumigaw siya ng buong puso. Pero nang harangin siya ng mga pulis, sa gitna ng kanyang galit at kawalan ng pag-asa, bigla siyang humarap, tumingin sa mga kamera na parang tumitingin sa akin, at sumigaw ng isang kakaibang pangungusap. Liana, masaya ka na ba? Akala mo nanalo ka na? Akala mo ba ang tatay mo ay namatay ng mapayapa? Ang anak ko, si Rafael, ay 1 pound lang. Ang mga salitang iyon ay pumasok sa tenga ko sa pamamagitan ng ni speaker na nagpagulat sa akin. Mabilis na pinatay ni Bianca ang AC, huwag kang makinig sa sinasabi ng matandang iyan. Baliw na siya kaya kung ano-ano na ang sinasabi. Pero ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na pumapasok sa isip ko. Akala mo ba ang tatay mo ay namatay ng mapayapa? Anong ibig niyang sabihin? Namatay ang tatay ko sa stomach cancer, tulad ng sakit na naranasan ko. Ang resulta ng ospital ay malinaw, pero bakit sa pinakadesperadong sandali, binanggit niya ang pagkamatay ng tatay ko? Isang serye ng malabong alaala ang biglang pumasok sa isip ko. Naalala ko ang huling mga araw ng tatay ko. Ang kanyang sakit ay talagang mabilis na umunlad, mas mabilis kaysa sa inaasahan ng doktor. Naalala ko rin na sa panahong iyon, si Rafael ay nagpakita ng malaking pagmamalasakit bilang isang manugang. Lagi siyang personal na naghahanda ng gamot, nagluluto ng masustansyang pagkain na sinasabi niyang nalaman niya mula sa mga kilalang herbalists para palakasin ang tatay ko. Sa oras na iyon, nagpasalamat ako at naantig sa kanyang pagmamahal. Pero ngayon, sa pag-isip, may isang bagay na mali. Naalala ko na isang beses, uminom ang tatay ko ng isang baso ng lotus seed soup na niluto ni Rafael, at pagkatapos ay nagreklamo siya ng matinding sakit ng tiyan. Nang tanungin ko si Rafael, sinabi lang niya na siguro ay dahil mahina ang katawan ng tatay ko kaya hindi ito bagay sa kanya. Naalala ko rin na isang beses, hinawakan ng tatay ko ang kamay ko. Ang mga mata niya ay mukhang pagod at nag-aalala. Sinubukan niyang sabihin sa akin ang isang bagay tungkol kay Rafael at sa kumpanya pero huminto siya. Akala ko noon ay nag-aalala lang siya ng sobra. Ang mga hiwa-hiwalay na alaala, ang maliliit na detalye na hindi ko pinansin ngayon ay nagkabit-kabit at bumuo ng isang nakakagulat na hinala. Hindi kaya ang pagkamatay ng tatay ko ay hindi natural dahil sa sakit. Hindi kaya may kamay ng tao na nakialam. At ang taong iyon ay ang manugang na labis na pinagkakatiwalaan niya. Malamig. Isang malamig na pakiramdam ang dumaloy sa likod ko, mas nakakatakot pa kaysa sa nalaman kong niloko ako o sa natanggap kong diagnosis ng cancer. Kung ito ay totoo, ang krimen ni Rafael ay hindi lang tungkol sa panlilinlang at pagnanakaw ng ari-arian, ito ay krimen ng pagpatay. Tumayo ako bigla, ang mga mata ko ay naging matalim.
Bianca, tawagan mo si Attorney Mateo para sa kin, sabihin mong pumunta siya rito agad. Emergency. Ang aking laban na akala ko ay tapos na, ay may mas nakakagulat pa palang kabanata sa likod. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Ano man ang mangyari, kailangan kong malaman ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng tatay ko. 1 taon ang lumipas, sapat na ang oras para maghilom ang mga sugat sa katawan ko at magsimulang mag-skin over ang mga sugat sa puso ko. Bumalik na ang buhok ko. Kahit hindi na ito kasing kapal at kasing kinang tulad ng dati, gusto ko ang aking maikling at matalim na buhok. Ito ay isang kumpirmasyon ng isang bagong tao. Tumaba na ulit ako. Ang kalusugan ko ay stable pagkatapos ng mga regular na check-up. Sabi ni AI. Ramos, isa akong milagro na ang aking malakas na kalooban na mabuhay ay malaking tulong sa pagpapagaling ko. Pagkatapos makulong si Rafael, naging kilala ako sa buong bansa. Ang kwento ko, isang babae na niloko ng asawa, nag-iisa na lumaban sa sakit at sa mga walang awang plano para protektahan ang pamana ng tatay niya, ay naging inspirasyon sa maraming tao. Ang mga D-stations at pahayagan ay laging nag-imbita sa akin para mag-interview. Sa una ay tumanggi ako, pero pagkatapos ay narealize ko na ang kwento ko ay makakatulong sa ibang babae na tahimik na nagtitiis. Pumayag ako na sumali sa isang seryosong me show. Sa live na broadcast, hindi ako nagkwento tungkol sa sakit o galit. Nag-share lang ako tungkol sa aking journey para mabawi ang aking buhay at halaga. Nag-usap ako tungkol sa kahalagahan ng financial independence, ng pagiging matalino sa pag-ibig, at ng lakas ng loob na tumayo at protektahan ang sarili. Ang aking kalmadong mukha, malinaw na salita, at pambihirang lakas ay lubos na nakuha ang puso ng mga manonood. Hindi na ako isang kaawa-awang biktima sa isang family scandal, kundi isang simbolo ng lakas at muling pagsilang. Ang kasikatan ay hindi ako binago. Nagbigay lang ito sa akin ng isang bagong landas, isang bagong misyon. Nagdesisyon ako na gamitin ang malaking bahagi ng ari-arian na nakuha ko para magtayo ng isang foundation para suportahan ang mga babae na nagsisimula ng kanilang business. Ang foundation ay hindi lang magbibigay ng pera kundi magkakaroon din ng legal team, psychological experts, at business mentors para suportahan ang mga babaeng nahihirapan sa kanilang kasal. Tutulungan sila na magkaroon ng kagamitan para magsimula ng isang bagong buhay, independent at self-reliant. Sa araw ng paglunsad ng foundation, nakatayo ako sa stage at tumingin sa daan-daang mukha ng mga babae sa ilalim, ang mga mata nila ay puno ng pag-asa. Alam ko na ito ang pinakamatamis na paghihiganti, ang gawing lakas ang aking sakit para tulungan ang iba. Gayunpaman, sa gitna ng aking busy na trabaho at social activities, may isang multo na nagpapahirap sa aking isip. Ang investigasyon tungkol sa pagkamatay ng tatay ko na lihim na ginawa ni Attorney Mateo ay halos walang patutunguhan. 5 taon na ang lumipas, halos wala ng physical evidence. Ang medical records ng tatay ko ay nagsasaad lang ng normal na pag-unlad ng isang pasyente ng cancer sa huling stage. Ang mga herbal medicines na dinala ni Rafael ay hindi na mahanap. Lahat ay nanatiling hinala. Isang namamagang sakit ang hindi ko malimutan sa puso ko. Alam ko na hanggat hindi na ibubunyag ang katotohanan, ang kaluluwa ng tatay ko ay hindi mapapahinga at ang buhay ko ay may isang kabanata na hindi ko masasarhan. Pagkatapos ng 1 taon ng walang tigil na trabaho, binigyan ko ang sarili ko ng isang tunay na bakasyon. Pinili ko ang Paris, ang syudad na mahal ng tatay ko. Gusto kong maglakad sa mga kalsada na nilakad niya, langhapin ang hangin na minamahal niya, at hayaan na maging panatag ang kaluluwa ko. Isang hapon na ang sikat ng araw ay parang ginto, naglalakad ako sa tabi ng Seine River, pumasok ako sa isang lumang bookstore na nasa isang tahimik na sulok. Ang amoy ng lumang papel at ang amoy ng panahon ay nakakaginhawa sa akin. Naghahanap ako sa isang lumang libro na may leather cover tungkol sa Renaissance art nang may isang malambing na boses ang narinig ko sa tabi ko. Sa Tagalog. Sorry, Pinoy ka ba? Tumingin ako at nagulat ako ng sandali. Ang lalaking nakatayo sa harap ko ay may pamilyar na mukha, matapang at matalino. Tumingin din siya sa akin nang may pagtataka. Liana, ikaw ba si Liana? Ako si Marco. Sabi ko. Iyon si Marco, ang magaling na senior ko noong college. Ang taong mahal na mahal ng tatay ko at laging pinupuri. Siya ay isang henyo sa architecture department at nakakuha siya ng full scholarship para mag-aral sa France pagkatapos ng graduation. Mahigit 10 taon na kaming hindi nagkita.
Ang biglaang pagkikita ay nagpasaya sa aming dalawa. Nagdesisyon kaming uminom ng kape sa isang maliit na shop malapit doon. Si Marco ngayon ay isang kilala ng architect sa Paris. Nagkwento siya sa akin tungkol sa kanyang trabaho, sa kanyang buhay sa France. Single pa rin siya, at nananatili siyang charming at may mainit na ngiti tulad ng dati. Nang marinig niya ang mga pangyayari sa buhay ko, tahimik lang siyang nakikinig, ang mga mata niya ay puno ng pakikiramay at respeto. Napakalakas mo, Liana, siguradong napaka-proud sa iyo ni Uncle Federico sa langit. Nang banggitin ang tatay ko, bumalik ang kalungkutan sa akin. Kinuha ko nang hindi sinasadya mula sa bag ko ang isang maliit na libro tungkol sa mga oriental herbs na laging daladala ko, dahil ito ang paboritong libro ng tatay ko. Binuksan ko ang mga dilaw na pahina, nakita ko ang isang maliit na piraso ng papel na nakatiklop sa loob. Hindi ko maalala na inilagay ko ito doon. Nag-curious ako at binuksan ko ito. Ito ay sulat kamay ng tatay ko. Sa papel, isinulat niya ang pangalan ng ilang Chinese herbal medicines. Sa tabi nito ay mga tala tungkol sa kanilang mga gamit. Pero sa huling linya, nilagyan niya ng bilog ang dalawang kakaibang herbal medicines. Sa tabi nito ay isang malaking question mark at isang mabilis na tala, herbal soap ni Rafael. Tanungin si E. Ramos. Parang huminto ang tibok ng puso ko. Si E. Ramos ay ang kaibigan ng tatay ko na nagpa-practice ng Chinese medicine. Ang dalawang herbal medicines na ito, kung mag-isa ay hindi delikado, pero bigla kong naalala na nabasa ko na kung ipagsasama sila sa isang sangkap na nasa lotus seed soap na laging niluluto ni Rafael at ginagamit sa loob ng mahabang panahon. Dahan-dahan nilang sisirain ang stomach lining, palalain ang kondisyon ng cancer patient, at papawalang bisa ang epekto ng Western medicine. Marco, nanginginig kong inabot sa kanya ang papel, tingnan mo ito. Kinuha ni Marco ang papel, binasa ito ng maigi at kumunot ang noo niya. Agad niyang naintindihan ang kaseryosohan ng issue. Si E. Ramos, alam mo ba kung nasaan siya? Hindi ko po sigurado, pero sigurado po si Attorney Mateo na mahahanap siya. Liana, inilagay ni Marco ang kamay niya sa kamay ko, ang mga mata niya ay puno ng determinasyon. May ilang kaibigan ako sa pharmaceutical industry sa Europe. Makakatulong sila na i-analyze ng mas malalim ang toxicity ng combination na ito. Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Magkasama nating hahanapin ang katotohanan. Tumingin ako sa kanya, ang puso ko ay biglang naging mainit sa isang pakiramdam na matagal na ring hindi ko nararamdaman. Umalis kami sa coffee shop at naglakad kami sa ilalim ng paglubog ng araw sa Seine River. Ang aming mga anino ay mahaba sa batong kalsada. Ang investigasyon tungkol sa pagkamatay ng tatay ko ay mayroon ng bagong pag-asa. At mas mahalaga, mayroon na akong maasahang kasama. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan, pero alam ko na isang bagong, mas maliwanag at mas puno ng pag-asa na kabanata sa buhay ko ay nagsimula na.